Unang gawa. Natin pong itutuloy ang ating pag-aaral. Acts chapter 17. Aklat po ng mga gawa, kabanatang 17, talatang 10. Verse 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed, and not a few Greek women of high standing as well as men. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Manalangin po tayo. Aming Diyos, ang pagsusuri ng salita ng Diyos ay lubhang mahirap. Sa unang tingin, para itong simple at madaling unawain. Bagkus mayroong mga bahagi na mahirap siyang unawain. Pero sa kanyang simpleng pagkakalagay, maaari po naming maunawaan ang mga bagay na pwedeng makatulong para sa kalalago ng aming pananampalataya. As we go on and deep sa inyong mga salita, tulungan po kami, o aming Diyos, na maging kahalintulad kami ng mga mananampalataya ng Berea, na kung saan sila ay nagsaliksik ng inyong mga salita. Masuri ang mga bagay na to at makita nila ang aming Panginoong Jesucristo kung paano ang bigay niyang kaligtasan, ganun din ng resurrection. Nawa, aming Diyos, tulungan ng bawat isa, pagliliwanag ay ihatid sa aming po mga kaisipan at mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ang denomination ay isang malaking bagay pagka tinatanong ka ng iyong religion. Minsan na-attend ako ng conference, ang tanong sa akin whether ako ay Baptist. Sabi ko, hindi ako Baptist. Naniniwala ka ba sa ganito? Naniniwala ka sa ganito? Naniniwala ka sa ganito? Sabi ko, di Baptist ka? Sabi. Hindi ko matanggap no? Sabi ko, hindi ako Baptist. Baptist ka? Sabi. Muntik ko nang itanong sa conference kung ang mga Baptist ay Christians or not. Ang hirap kasi sa salita ng Diyos. Wala kang mahanap na Baptist. Sabi nila si John the Baptist. Si John the Baptist, namatay siya, wala pa ang church. Paano siya nagtayo ng church? Galing daw sila doon sa Baptist.
Kaya lang, yung ibang kaibigan kong Pentecostal, kaparehas niya ng paniwala. Naniniwala sa Trinity, naniniwala sa baptism. Parehas na tinanong sa akin, karamihan ng kaibigan kong Pentecostal ay ganun din ang belief. Hindi naman sila baptist at hindi naman sila matanggap na mga baptist kasi nga Pentecostal sila. Pero ano ba talaga ang meron? Tapos magtuturot mga ngaral ng mga pastor, sasabihin, hindi kami nagdadala ng relihiyon. Ano yung baptist? Intindihan niyo po yung idea. And bisan tinatanong ka, where do you stand? Ikaw ba ay may confession? Ikaw ay may doctrinal statement? O Pentecostal, bahala na si Batman kung ano ang iyong paniwala. Where do you stand on that? Sabi nung kaibigan ko, dapat meron ka para alam na nila kaagad kung ano ang position mo. Sabi ko, I don't agree. Paano kung yung group na yan ay merong kalokohan ginawa? At sinabi niya yun ang kanyang relihiyon. Madadamay ako doon. Hindi po lahat ng group, wala pong grupo sa Pilipinas na mayroong nagkiklaim na this is our group and this is the best group you could have. Okay? Dahil may kaibigan ako na nasa isang maganda siyang grupo, kiniklaim niya, ito yung group ko, pero hindi ko makita ang pananampalataya sa kanya. At yung group is a group that I have highly respected. Ina-appreciate. Tapos merong mga taong ganon. But anyway, brethren, ang punto ko dito is, pag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, ano man yung kanilang idea ng denomination, titignan natin kung ano yung turo nila, whether ito ay ayon sa salita ng Diyos. Ano po? Isa sa mga theologian na makikita nyo sa mga conservative bookstore, ay si Wayne Grudem. Si Wayne Grudem, ang theologian na naglagay ng speaking in tongues sa kanya systematic theology. At makikita niyo siya sa mga conservative bookstore. Siya lang ang author ng mga conservative na nilagay niya po yung bagay na yon. Kaya ano yung turo? Ano yung aral? Pastor, nagkakamali ba ang mga preachers? Yes. Lahat po ng mga ngaral ay sa panahon po natin ay mga tao. Pwede ba sila magkamali? Yes. Ikaw, pastor, nagkamali ka na? Parang marami na. And then we turn back at sabihin namin, nagkamali ako sa puntong ito. Marami na ba akong ganon? Yes, kinukorek ako naman kapatid. Kakausapin ako afterwards. Pastor, di namin mahanap yung line na sinabi mo dito. Then we try to search. Oo nga, wala. Ano gagawin mo? Next Sunday, ikukorek yung line. Kaya pag sinabi ng mga tao, yung mga ngaral, wala akong weakness, lalayasan po yung church. O yung mga ngaral kung di siya alis. Bakit? Pagka mayroon pong pastor nagsabi na hindi siya nagkakamali when he preach, pag-isipan niya na po yun. It's either si Jesus Christ po yung nagpipreach o mas mataas pa kay Jesus Christ. Ano po? Pastor, nagkakamali. Ako, marami po. At least yung mga kakilala ko, mga pastors na magagaling, sinasabi nila, may tendency magkamali yung tao. Si John MacArthur, nagkamali. Yes, mayroong mga puntos na hindi ako agree. Binasa ko yung commentary dito, hindi ako agree. Dahil pinaghalo-halo na yung verse 1 hanggang verse 15. I don't agree with that. I want it sundin ang flow ng pag-iisip ni Lucas. Si John MacArthur, pinaghalo-halo niya. Magaling siya, pinaghalo-halo. Para sa akin tama, I don't agree. Siyempre, si
si Lucas ay guided by the Spirit nung isulat po ito at ito yung flow na gustong ilagay ng Diyos, then we'll follow that. Mas magaling ako kay MacArthur? Hindi. Hindi lang ako agree sa ginawa po niya. Hindi lang ako agree. Ano po. Pero magaling si MacArthur, opo, marami akong kinokopya sa kanya. Para alam nyo lang. Naintindihan po natin? Gusto ko po ma-encourage ko kayo to go on the scripture, magbasa at mag-aral. Samahan niyo po ako. Mission in Berea. Katulad po ng mga prinsipyo na mayroon, mga puntos po sa nauna, nahati lang po ito sa dalawa. That is in verse 10 hanggang verse 12, the proclamation. Ang verse 13 hanggang verse 15 is the persecution. Okay, iyan lang po yung hating ginawa ko. We could divide it some more kung gusto natin to much details as how other theologians do it. Ayoko siya po masyadong ganon. Gusto ko yung simple lang yung pagkakalagay. But pwede po itong i-divide ng 4 o 3. It can work. Okay? Pwede po yung mahati sa the proclamation, the salvation, and the persecution. Kung gusto niyo po siyang gawin sa ganong pamamaraan. Okay, kung gusto niya pandagdagan is the place, the proclamation, the salvation, and persecution. At isa pa is the protection. But gusto ko po siyang mas simpleng maunawaan is the proclamation. Ano nangyari sa Berea? Ito po yung nangyari ayon sa verse 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. O, balikan natin yung istorya, nasaan na tayo. May panawagan ng Diyos kay Pablo sa lugar ng Macedonia na si Pablo ay mangaral sa Macedonia. Destination, isa sa pinuntahan ni Pablo ay lugar ng Philippi. And then makikita po natin ang providence ng Diyos. So ang pagkilos ng Diyos, ang providence, mga kapatid, is God will do something para ihatid ka niya at magawa niya magawa mo yung gusto niyang magawa. Okay, hindi po ito yung tao, it simply gumagawa siya, parang inaharang lang siya ng Diyos. Pag pinag-uusapan po yung providence, ihahatid ng Diyos yung tao sa destination niya at meron siyang gagawing mga bagay para makarating siya doon. Si Tim Kelly ay nung galing sa Pilipinas, na-dengue siya pag-uwi ng Germany. Dahil nag-uusap kami, tapos ano nangyari? Sabi ko, pagkain lang ang gamot dyan. Kumain ka lang kung baka tumas yung platelets mo. Alam mo, sabi niya, hindi yun yung nakakamangha doon. Nagka-dengue ako at na-hospital ako. Laki ng katawan niya, no? Na-hospital ako para ibahagi ko lang yung salita ng Diyos doon sa isang pasyente doon. Tapos, alam mo, na-save siya. Sabi. Yun po yung, ang tawag doon is yung providence. Okay? Pinadala yung, isipin nyo, no? Madedengue pa siya. Okay? Pinadala yung lamok doon para madengue siya. Di namin alam kung saan po siya na-dengue. Kung na-dengue siya sa mga Tarem, na-dengue siya doon sa Tarlac City, kung saan na siya. But ang duda namin ay Tarlac City. Then mag-incubate yun ng 2 weeks, nakauwi na siya ng Germany na dengue. Sabi namin, it's the providence of God. Kailangan siyang madengue para maabot yung isang tao doon sa ospital nila para maligtas. Kaya yung working ng Diyos, ang gusto ni Pablo sa Philippi ay mangaral siya ulit doon sa lugar panalanginan ng mga tao doon, lalo na yung mga mayroong pananalig sa kanilang Panginoon at sa Diyos. Pero, sa pagkilos ni Satanas, pinadala yung kanyang isang babae na sinasaniban ng mga fallen angels at dahil dito, makukulong si Pablo at maliligtas ang Philippian jailer. And he called that the providence of God. Paul has a plan. God has different plan. Iba ang plano ng Diyos para mapangyari po yun. Can you imagine? Maayos siyang mangangaral.
Same place, same scenario. Yung una, naligtas si Lydia na isang merkado. Yun yung ulit niya destination, prayer place ako ulit. Baka meron ulit sa pang Lydia na maligtas. Sabi ng Diyos, with this plan, hindi dyan. Sa bilangguan ka, maliligtas ang Philippian jailer at ang kanyang pamilya. I call that the providence of God. Gayunpaman, hindi tumigil ang persecution. At si Pablo from Philippi, tumungo siya ng Thessalonica. Sa Thessalonica, nakapangaral siya ng salita ng Diyos. Pero meron pa rin persecution. And this time, iba na yung pamamaraan. Hindi na siya inalaw ng mga Thessalonians na mga mananampalataya na siya ay mapapahamak. They protected Paul this time. Iningatan na siya ng mga mananampalataya. Itinago, sukdulan na kulong si Jason at ang iba pang mga mananampalataya at nagbayad sila para makalaya. Mula doon, pinaalis na nila si Pablo at saan siya dinala, pumunta siya ng Berea. Kaya sabi na the brothers immediately sent Paul, ayon sa verse 10, and Silas away by night to Berea. Now, mga kapatid, hindi po yung, alam mo, mahirap sa mga mananampalataya is, akala mo, dami-dami yung privilege sa mundong ibabaw. Of course, sa Pilipinas, you have human rights. Noon, wala. Hindi po ganun kalaki ang human rights. Unless malalaman nila si Pablo ay isang Romano, medyo mag-iingat sila ng konti. Kung alam nila na siya ay Roman citizen, hindi po magiging ganito basta yung persecution. Pero hindi po yung ginagamit ni Paul. Hindi po yung ginagamit. Na marami po kaming associations ng mga pastors. Yung isa is chaplain. Di kami nag-join. Yung chaplain, ay meron kang ID na chaplain. Noong pandemic, ilalagay mo lang doon sa windshield ng iyong sasakyan yung chaplain. Alam niyo ba walang checkpoint yun? Lalo sa Pangasinan. Kaya kapag meron po kayong nakitang pastor, nakalagay doon windshield niya, chaplain, sabi niya. Hindi po hinaharang karaniwan yun ng police. Then nakaimbento sila ulit, magtuturo sa mga barangay. Ang inilalagay is kasimbayanan. May kaibigan ako, nilagay niya kasimbayanan. Walang checkpoint. Alam niyo bakit? Sa pulis kasi yun. Ibig sabihin yung nakasakay doon ay pastor. And then nilagay mo kasama ng lisensya mo yung chaplain. Kaya pagbukas nila chaplain, merong konting paalis. Hindi ka na masyadong uhuli, hindi ka na masyadong interviewin kasi nakalagay yung chaplain. Ang tawag po namin doon ay chaplainan. Hindi po yun yung mga chaplains sa mga kampo. Nag-imbento sila ng chaplain para lang sa mga ganon. Mga kapatid, pwedeng gamitin yun ni Apostol Pablo. Pero hindi po niya ginagawa. Sa Pilipay lang na ginawa yun. At nung magre-request siya na siya ay makikipagkita at dapat hahatulan siya sa emperador, doon lang po ginamit yon. By the providence of God, kailangan siyang makarating doon para merong maligtas ng mga Romano. It's God's way. Pero ito mga kapatid, ano nangyari sa Berea? Yung system ni Paul, babalik siya ulit sa kanyang dating pinupuntahan. When they arrived, they went into the Jewish synagogue. Malamang-lamang yung pagdating nila ay panahon na po ito na magtitipon ng mga Hudyo. Malamang-lamang Sabat na po yan. System ni Paul, yes, ganun niya kamahal ang kanyang kababayan. Okay, ganun niya kamahal ang mga to, kaya una niyang destination, synagogue. Mahirap. Dito nanggagaling mga persecutors ni Paul. Synagogue. Alam niyo ba yun? Kapag binabasa natin yung Acts, sino yung nagpe-persecute? Galing synagogue. Maliban sa Philippi, walang synagogue sa Philippi.
Okay? Sa Philippi, wala pong sinagoga. Ang nag-persecute sa kanya ay yung may-ari ng babaeng sinasaniban na nagpo-fortune telling. Pero karaniwan na nagpe-persecute kay Paul ay mga Hudyo galing synagogue. Pero ito pa rin yung kanyang destination. Ang hirap no? Sana meron tayong mga ganitong puso in the ministry. Maalala ko lang po yung isang manggagawa ng Diyos. Sila ay pinahirapan at naghirap sa Marawi. Okay? Doon din namatay yata yung tatay niya. Tapos, ang ministry niya ngayon is to reach people in Marawi. Ito maganda. Wanted siya doon. Wanted siya. Subukan niyang pumasok doon, madeded po yun. Hindi siya bibiruin ng mga Muslim sa Marawi. Pero ang gusto niyang puntahan sa mission is Marawi. Sabi ko, Pastor, paano mo ginagawa? Ito yung sagot niya sa amin. Doon ako sa labas ng Marawi. Nagsisend ako ng pastor doon sa Marawi. Kaya sabi niya, kung meron sa inyo, merong burden sa Muslim sa Marawi, welcome kayo sa amin. Siya, nasa labas ng Marawi. Dahil pag tumapak siya sa Marawi, sigurado daw siyang mamamatay doon. Pinangako din ng Muslim yun sa kanya. Pag tumapak ka sa Marawi, papatayin ka namin. Pero gusto niya maraming maligtas sa Marawi, kaya yun ang kanyang mission, Marawi. Grabe, no? Kakainis siya, no? Alam niyo yun, yung sabi ko, ano kaya sinasabi ng asawa niya, bakit gusto niya yung Marawi? Parang gusto rin ng asawa niya to reach out Marawi. Then kung meron kayong i-reach out na Muslim, sabi niya, tutulungan ko kayo. Pero kung gusto niyo pumunta ng Marawi, sabihin niyo sa akin, may papasok. Alam ko paano kayo makakapasok, hindi ko lang kayo masasamaan sa Marawi. Ganun po yung mga puso nila, no? Sana meron tayong mga ganung mga puso in enriching souls. Magkaroon tayo ng mga burdens na gano'n. Kamukha ng mga taong si Pablo, si Silas, at yung iba pang mga mananampalataya. Sa time natin, meron pa palang mga gano'n na may desire to reach people. It's not to have numbers. Alam niyo, pinag-ayabang, ganito kami karami, ganito karaming denomination namin, ganito yung attendee namin. Iba yung mga puso ng mga tao, no? Gusto namin marating at maraming maligtas sa Marawi. Grabe yung puso niya. Eh si Paul ganun din. Ang destination na is synagogue. Anong gagawin sa synagogue? Pagkakataon ulit ito para makapangaral, ito na yung oportunidad na meron. In verse 11, now these Jews sa Berea, were more noble than those in Thessalonica. Ang Berea, mga kapatid, is about 40 miles. Malamang-lamang mga tarem hanggang Alaminos or mga tarem halos hanggang Tarlac City. Halos ganun po yung area na layo po yun. May imagine nyo yung persecutors nila, ganun kalayo yung pupuntahan. Okay, ayon sa mga theologian, ang Berea ay hindi syudad, mas parang probinsya ang dating. Dito sila inihatid. Siguro para makalayo muna sa mga persecutors nilang mga Hudyo. And this time, ang maganda, mayroon pong sinagoga sa Berea. Ibig sabihin, at least mayroong 10 Hudyo doon sa lugar. Bakit noble ang kanilang character? Bakit mas maganda ang kanilang pag-uugali kumpara sa mga Thessalonians? Sabi na, they received the word with all eagerness. Tuwang-tuwa sila, examining the scriptures daily to see if these things were so. Alam niyo nakakamangha? Inaaral nila ang Old Testament. At yun lang yung kanilang basis about Jesus Christ. Tinitingnan nila sa Old Testament yung mga propesiya patungkol sa inihintay nila Messiah.
Ano pa yung mga palatandaan nila? Meron silang inihintay na darating will be king at yung hari ay ayon sa lipi ni David. Buti ang mga Hudyo ay meron silang magandang alam niyo yun, yung pag-trace ng kanilang genealogy. Hindi kamukha natin, nasabi ko na, sample ko na minsan to, kapag pinagawa kayo ng family tree, hanggang saan nyo kayang bumalik mula ngayon. Ikaw, si nanay, si tatay, okay? Si lolo daddy kasi ayaw na matawag na lolo. Si mami lang kasi ayaw ng lola, mami lang. Tapos, next. Natitrace niyo pa ba? Hanggang ilan yung natitrace niyo sa genealogy, sa mga lolo ninyo hanggang saan kayo makakarating? Kaya ako hanggang lang kami, hanggang doon sa lolo ng tatay ko. Yung lolo ng lolo ko, di niya alam. No, hindi namin nakuha noon. Kasi hindi naman kasi binigay yung assignment namin. Ang assignment lang namin yung lolo, yung tatay mo, tapos ikaw lang nakalagay. With pictures. No, hirap-hirap pa naman ang pictures noon. Buti ngayon madali na lang. Pero hanggang saan yung kaya niyang i-trace? Ganun lang po kahina tayo sa genealogy. No? Unless magaling yun sa inyo, basta yung sa amin hanggang doon lang kami sa lolo nung tatay ko, yung asawa niya, di namin alam. Basta yung lolo namin, ang pangalan, Agaton. Ang mahirap yun din yung lolo ng mga taga-Tugigaraw. That makes it worse. Hindi namin matrace yung asawa niya kung si Agatan. Basta si Agaton yung lolo namin. Kung Agatan yung lolo namin, di namin alam. Kayo hanggang saan? Yung inyong, sana magaling yung sa inyo, no? Ang mga Hudyo, they're good with that. Alam nila yung genealogy at sinusundan nila yun. Kaya nga alam nila, saan din may papanganak ang apo ni David o ang lipi ni David. It should be in Bethlehem. They're so sure with that. Ang kanilang king should be born sa lugar na yun. Kaya nga hirap na hirap sila, yung mga Pharisees sa time ng ating Panginoong Jesucristo, hirap na hirap sila, yung Jesus Christ na kinakausap nila, saan ba siya na ipanganak? Tapos taga saan siya? Ang problema si Jesus Christ ay lumaki sa Nazareth. Kaya merong Jesus Nazareno. Taga Nazareth. Ang mahirap, walang matinong prophet galing dun. Kaya sabi nila, kung ito yung hinihintay, kung ikaw yung hinihintay namin, hindi ka naman tiga dito eh. Galilean ka, hindi ka tiga dito sa Jerusalem. Hindi ka taga Huda, paano ka masasabing you're king? Alam na mga Hudyo po yun. Pag pinag-usapan niyo mga Hudyo at sinabi nila, we're waiting for a king, ititrace po nila yon. Second, naghahanap po sila ng prophet. Sinabi sa Deuteronomy na meron silang inihintay na prophet. Pagdating niyo sa Judges, sinabi din ng Diyos, meron darating na prophet and priest. Okay? Hinihintay po nila is a priest, a prophet, and a king. Ito po yung mga pinuprove ni Paul kapag dumarating siya sa mga synagogue. Hindi po ito yung, ito po yung outcry namin, Kapag nag-evangelism, bakit hindi tayo agree sa marami nag-evangelize? Kasi ganito. Yung ibang nag-evangelize, sasabihin lang sa'yo, kailangan mo si Jesus Christ bilang Diyos mo at tagapagligtas. Sumunod ka sa aking panalangin. Anong mali? Marami naman mga tama yung mga, meron sila mga puntos, Yung kakilala ko, sabi niya, minsan ka may papanganak, 2 beses ka mamamatay. 2 beses ka may papanganak, minsan ka lang mamamatay. Totoo po yun sa Bible. Totoo yun. Hindi yun mali. Hindi po yun mali. Totoo yun. Ang susunod niyang tanong, sinong gustong may panganak na 2 beses, minsan lang mamamatay? Taasan yung 200 estudyante
na nandun sa AVR ng Tarlac State University. Pinasunod lahat sila sa panalangin. Walang pumunta sa kanila sa church namin kahit isa. Wala. Pero totoo yung pastor. Totoo po. Hindi po mali yung sinabi niya. Wala siyang sinabing mali. Totoo yun. Tama. May papanganak ka, maboborn again ka, mamamatay ka physically, but you will be with God in heaven. May panganak kang minsan, you're dead spiritually, mamamatay ka 2 beses, mamamatay ka physically, at yung sinasabi ng Revelation, you will be spiritually dead. O ikaw ay pupunta sa second death, that is eternal hell. Tama ba yun? Yes. Pero wala siyang sinabing ganon. Ito po ang sabi po ni Pastor Noel Espinosa noong Friday. Sabi niya, gusto natin, pag nag-evangelize tayo, is tama yung ating sasabihin sa mga tao para magkaroon sila ng tamang pangunawa na sila ay magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, sinabi niya po yun doon sa kanyang GMA Friday training open to everybody. Gusto na maging tama yung pananaw. Bakit kailangan natin turuan yung tao para magkaroon ng tamang pananaw sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo? Di na sinabing hindi mag-evangelize. Alam niyo ba yun? Yun po yung ibig sabihin po ni Dr. Lucas bakit isinulat to. Yung mga Thessalonians, gusto nilang maunawaan mabuti kung ang pinag-uusapan nilang Messiah ng Old Testament ay yun din yung sinasabi ni Paul. Hindi po kasi nalathala lahat, ano? Kasi kung ilalathala po lahat ito, baka lalo na natin hindi mababasa yung Bible natin. Kakapal-kapal eh. Yes, we have 1,189 chapters. Sino bang may gusto nun? O siguro nung high school kayo, binigyan kayong assignment, gagawa kayo ng comment nyo doon sa isang libro. Hindi ko alam kung ginawa sa inyo yun. Babasahin mo isang libro, pagod na pagod ka nang magbasa, hindi ka na makamerienda, nagbabasa ka pa rin ng libro kasi assignment mo doon sa English. Tapos magko-comment ka, sasabihin lang nung teacher mo, isang page lang, tuwan-tuwa ka na kasi double space mo siya. Sa time namin, typewriter, 12 ang sukat po nung. Malalaki talaga yon. Kapag pinasulat sa amin, lalakihan namin yung sulat para madaling mapuno yung coupon ban. Paano pag pinabasa ka ng Bible? Kakapal-kapal. Tingnan niyo po yung Tagalog. Tapos ang liit pa na sulat nito. Ayoko pong isample yun sa akin kasi large print. Pag ilinagay pa lahat yung istorya dito, baka di na tayo magbasa, mga kapatid. Alam ko po magbabasa kayo. Pero ang punto lang nito is, itong maikli na to, dahil summary po lahat ng kwento dito, hindi po talaga nilathala lahat. Dahil ma-accomplish po yung layunin ng Diyos through this short. Kayo mga Thessalonians, pagka sinabing, alam niyo, makikinig sila ng salita ng Diyos and they study kung nga yung pinag-uusapan ay tama. Pastor, okay lang bang maging critical thinker? Yes. Mas maganda yun. Sinusuri mo, tama ba yung pinagsasalita ng pastor? Baka nagpapautang lang yan, mga Bombay. Is it right? Tama. Mali ba yung nilalaman? Nakalagay ba sa Biblia? It is a proper view or understanding. Of course, hindi po natin mararating yung kasing galing ng mga theologians. Pastor, dapat nag-English ka. Yung mga kilala ko magagaling na pastor, nagtatagalog. Hindi. Ang punto ng preaching is to make it maintindihan siya ng tao pagkatapos mong bumaba sa pulpit. Now, ang mahirap sa preaching is you have to reach the oldest and to the youngest attending ng church. Pero para sa ating lahat, dapat tayo nagsasaliksik. Tama ba siya? Tama ba yung pangunawa sa mga lines ng Biblia? And the best way to do it, dapat meron tayong sarili mga pagbabasa ng Biblia.
January 12 na. Umaasa ako na nasa Genesis 12 na kayo at least. O nasan na kayo? Sa pagbabasa niyo ng Bible. Siyempre, nangako kayo ng December 31, di ba? Panginoon, magbabasa na ako ng aking Bible ngayon. Bukas, January 1. Sana hindi kayo nagpuyat masyado. O, matatanong ko na po, nasan na kayo sa Genesis? Dapat at least Genesis 12. Ayoko naman po sabihin, gayahin nyo yung pagbabasa ko. I don't like that. Hindi ko po gusto yon. Kung kaya nyo lang ay isang chapters, then do it. But my suggestion is 3. Kung pwedeng 3. Baka matapos nyo po yung Bible nyo sa isang taon. Kung 3, kung mas maganda kung 4. Yung akin kasi ay 15. May utang akong 2 araw. 30 yun. Oh. Sana hindi na ako magkautang ulit. Pag nagkautang pa ako ng 1 araw, 45 na siya. Baka tanong, Pastor, bakit gusto mo ng 15 a day? Gusto kong matapos yun po yung binigay na Bible sa akin within 3 to 4 months. Yun po yung aking goal. Dapat within 4 months, tapos na po ako to. Pastor, naintindihan mo? Hindi lahat. Hindi po lahat. Hindi lahat. Paano yun? Meron akong 3 pagkakataon eh. Pagkatapos po ng 3 months, 3 to 4 months, magbabasa po ko ulit, Genesis 1. Bababalikan ko po yung di ko naintindihan. Pastor, sa pangalawa, naintindihan mo pa rin. Alam niyo, nakaka-more than 20 na po ako eh. No, iba-iba pong translation. Ang Biblia, ang bagong Biblia, ang salita ng Diyos, NIV Tagalog. Tapos King James, the pinaka-paborito ng marami, New King James. Pangatlong beses ko na po sa New King James. Ang NIV pinakamarami, tapos ESV. Pastor, naintindihan mo na lahat? Hindi po. Pero sigurado ako meron po akong naunawaan whenever I dive to the scripture. Hindi po lahat binasa ko ng 3 months, ano? Hindi po lahat. Okay? Yung ginagamit ko pong Bible, binasa ko ito ng 1 taon. Hindi po ito 3 months. Yung manipis kong Bible na ginagamit ko sa pagtuturo sa campus, isang taon ko po siya binasa. Yung iba, mga 3 months. 4 months. Pero hindi ko po kayo in-encourage na gano'n. Ang punto lang is, you read your Bible, sunod-sunurin niyo po yung pagbabasa from Genesis hanggang matapos niyo po yung Bible. Pero kung 3 chapters kayo, yung 2 chapters niyo sa Old Testament, yung isa ay sa New Testament. Isabay. Kaysa sa araw. Okay, madali lang ba? Madali lang po. Hindi po ito mahirap. Kung gagawin lang po natin. Pero para sure kayong mabasa niyo yung Bible niyo sa 1 taon, make it 4. Madali lang naman yung compute. 1,189 chapters lang naman yan. You divide it 365. Kung ayaw niyo magbasa ng Sunday, minus nyo ng 52 yung 365. Ako, compute nyo na po siya. Habang nagkakape kayo, tapos nyo na. Lalo na kapag sa Starbucks kayo nagkape, matatapos nyo yung Bible nyo within 4 months. Sa mahal ng kape, lalasahan mo talaga yon. Kaya magtatagal ka doon. 2.15 kape mo tagalan mo naman doon para mabawi mo yung aircon. Kaya ganun po yung design on my table para matagal ka. O kapag umorder ka pa ng 1 kape, matatapos mo yung Bible mo, wala pang 1 buwan. Kaya mga kapatid, ito yung gagawin natin. We search, we do. Tapos may notebook kayo, may listahan kayo ng mga tanong at hindi nyo naunawan. You try to write and then basa nyo ulit, baka maunawaan nyo po yun. And or you ask somebody. Huwag po si Google. Kaya pag problem text, hindi po kayo matutulungan ni Google.
Siguro mga pangalan, matutulungan niya kayo na hinahanap po niyo. Pero para maunawaan po yung mga linya, pwede po natin pag-usapan kung meron kayong mga tanong. Pag hindi ko alam, sabihin ko naman hindi ko siya alam. Okay? Kaya yun po yun. Di-examine. Tama ba sinasabi niya? Tama ba yung pangunawa niya habang inaaral ito? Ganun po yung pinag-uusapan dito. Kaya lang ko konti kasi nagbabasa ng Bible eh. Maraming may gusto, maraming tamad. But can we do it? Sabi po ni Juan Flavier, ay patay na pa siya. Patay na siya. Let's do it. Pwede po yun. Pwede po. I hope you will read your scriptures. Gusto nyo sulatan nyo yung Bible nyo. Hindi po to yung nung bago yung Bible namin, pag ganito na binubuksan eh. Walang gasgas talaga yon. No? Pagdating nung nagtuturo sa amin, biglang, alam niyo ba, doon sa basahin po natin. And then, kaya pinipilit ko lagi kayo may notebook and ballpen so that you could write. Kung mali si pastor, hanapin ko to kung tama yung kanyang pinagsasabi. Ganito po yung mga Berean. Sana magkaroon tayo ng puso kahalin tulad sa kanila. Tapos ano nangyari? Dahil sa kanilang tamang pangunawa ng salita ng Diyos, many of them therefore believe, ayon sa verse 12. With not a few Greeks, women of high standing as well as men. Tingnan niyo po yung mga naligtas. Mga Hudyo, sabi po niya kasi yung mga Hudyo yung una naghanap. Nagsaliksik kung tama yung sinasabi ni Pablo. Mga Grego, mga babae na mayroong mataas na antas na pamumuhay sa kanilang komunidad, ganun din po yung mga kababaihan. Pero, hindi natapos dyan. Sana hindi dumating po yung panahon na bawal lang aralin ng Biblia. Buti meron pong proposal na gagawin pong mandato o nababasahin ng mga bata ang Biblia sa school. Sana. Sana may pangaral. Darating yung time, baka hindi na po pwede. Kaya sa verse 13, ito po yung persecution na meron. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Grabe, Mga kapatid, 60 kilometers po yung nilakbay ng mga yan. From mga Tarem to Tarlac City o mga Tarem to Alaminos City. Tinravel po nila yan para lang puntahan si Pablo at i-persecute. Sa anong dahilan? Nagsiselos lang. Bakit? Yung mga kasama nilang ibang mga Hudyo, nagkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pinersecute, ginulo ang bayan. Pero yung mga mananampalataya, hindi naman sila pinabayaan. Sabi sa verse 14, then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea. Pinaglakbay siya. Hindi po siya iniwan. Hindi siya iniwan. Inihatid siya sa Athens. Ayun po yung next lesson, next meeting. Sa Athens na siya. Pastor, may synagogue doon? Hindi synagogue. Hindi na po synagogue ang pupuntahan sa Athens. Pretorio. Mas malaki ang audience po niya. At magkakaroon ba siya ng pagkakataon para mangaral doon? Malalaman po natin next meeting. Pero ito po yung nangyari. Sinamahan siya at hinatid ng mga kapatiran, mga mananampalataya na taga Berea hanggang makaabot po siya ng Athens. They protected him. Kaya lang, naiwan si Silas, gayon din si Timoteo. Di po natin alam ano yung ginawa. Most probably, nagturo pa yung dalawa. Bakit hindi sila persecute? Ulitin ko po yung dahilan.
kilala si Silas at Timoteo na hindi Hudyo. Kaya, hindi nila basta ipe-persecute. Kung malalaman lang nila na si Pablo ay isang Romano, hindi ganito yung persecution. Pero iba po ang plano ng Diyos. Tinawag si Apostol Pablo para ipangaral ang salita ng Diyos. Baka mag-stay na lang siya sa isang lugar at hindi siya magpalaganap ng salita ng Diyos. But iba po, yung lalo ng Diyos sa kanya ay spread the gospel. Kaya hinatid po siya hanggang Athens at naiwan po yung dalawa. Pero nung sinabihan na kailangan na silang pumunta, then they went. Next meeting, pag-uusapan po ano ang gagawin at mangyayari sa lugar po ng Athens. Pero ito po yung tandaan natin, mga kapatid. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Sino man ang mangangaral sa atin, kahit na ito po yung pinaka-respetadong author ng Biblia o respetadong mangangaral ng salita ng Diyos, ito din yung hamon nila sa atin, is to study the Word. Aralin ang salita ng Diyos. Tama ba? Yung bang pinag-uusapan namin ay nasa Biblia? Ayon ba ito sa pangunawa ni Dr. Lucas at sa mga unang nagbasa nito na si Teopilo? Opo. Pag-aral po tayo. Nawa po nakalampas na kayo ng Genesis 12 bukas at makapagpatuloy po kayo sa inyong pagbabasa. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Tunay nga na dapat kami nag-aaral ng salita po ninyo. Kamukha ng mga taga-Berea. Nag-aral sila, sinaliksik, at nung maunawaan nila ang mga turo ng salita ng Diyos, sila ay nagkaroon ng kaligtasan. Naniwala, nanampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Ganon din nawa kami, o aming Diyos. Kahit na meron po kaming mga relihiyon na pinagmulan, hindi kami dadalhin nito sa alinmang kaligtasan. Bagkus ang pagkakaroon ng tamang pangunawa at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo, maghahatid nito sa amin. Tulungan ng bawat sa amin, o aming Diyos. Sa amin po mga private readings, nawa patuloy makapagbasa kami ng inyong mga salita. At sa amin po mga sarili-sariling pag-aaral, patuloy nawa kaming magsaliksik ng inyong mga salita. Nawa matulungan ang bawat isa at magabayan. Dalangin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.